pagkatapos ma-evaluate po ng Office of the Ombudsman at sa tingin nila, pwede nang ituloy ng Department of Justice, magsisimula na po yung tinatawag nating preliminary investigation. Okay, yung preliminary investigation, hindi pa natin alam kung sino ang gagawa nito. Ombudsman ba na prosecutors o kayo? Yes, sir. Kaya nga po ni-refer natin sa kanila dahil meron pong issue na kapag sa Sandigan Bayan cases po kasi, meron po tayong Office of the Special Prosecutor who handles the prosecution. Ang Department of Justice po, maaari pong i-deputize ng ating ombudsman para kami po ang mag-imbestiga at maaaring kami na rin po ang mag-prosecute. Opo. Kailan, ano ho, sorry attorney, nagpapaturo lang po kami para mas maintindihan natin itong proseso kasi yung iba ho, nagmamadali, di ba, naiinip. Opo. So attorney, kailan po malalaman na talagang sigurado sa RTC ihahain ng kaso, hindi Sandigan Bayan? Meaning na hindi na kayo dadaan sa ombudsman. Anong mga pagkakataon po yun? Well, kapag meron ng exclusive jurisdiction ang Department of Justice, kung ang kaso po ay nag-i-involve ng isang opisyal, no, o mga opisyal na ang salary grade ay hindi aabot ng salary grade 27, ang offense po ay committed in relation to the performance of their functions. At pangatlo po, no, it's recognizable by the regional trial court. So yan po ay sa amin po yan exclusively. Okay? Ayun, ito mga kaso naman po ay recognizable ng Sandigan Bayan, no? Tapos ang penalty po nito ay medyo may kataasan. Salary grade 27 and above, then that's the time po na tawag nito. Ito po ay recognizable by the Sandigan Bayan. At isa pa ho, pinaka-importanting factor, kung meron po tayong sinasabing aligasyon na may danyos or damage to the government or damage to the government. In which case, mga flood control projects na ito, definitely may damage po to the government because funds na intended for certain projects were actually either malversed or given to whatever, kung kanino man. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.